Sa araw ng kasal ng aking anak, ipinakilala siya ng mayabang niyang nobyo sa boss nito bilang isang walang trabahong talunan. Tumahimik ang nobyo nang ngumiti ang boss nito, tinapik ako sa balikat at sinabing, "Mabuting makita ka, partner." Pagkatapos ay bumaling siya sa nobyo na may nakapangingilabot na, "Tanggal ka na." Hindi makapagsalita ang nobyo sa gulat. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel at isulat sa mga komento kung anong oras na sa inyo ngayon. Ang waiter ay nagdala sa amin sa isang sulok na mesa sa Lakeview Grill at pinanood ko si Derek Harrington na pinapakinis ang kanyang tie bago umupo. Nakangiti si Nancy sa aming dalawa, ang kanyang singsing sa kasal, na sumasalamin sa malambot na ilaw ng restauran. Kaya G. Santiago, simula ni Derek, hindi na naghintay na dumating ang aming mga inumin. Sinasabi sa akin ni Nancy na nasa pagitan ka ng mga oportunidad ngayon. Kumurap ako. Nasa pagitan ng mga oportunidad. Ang parirala ay nakabitin sa hangin na parang mamahaling cologne, nakakalula at hindi kinakailangan. Nagretiro na ako, sabi ko lang, binubuksan ang aking napkin. Lumawak ang ngiti ni Derek, ang uri na hindi umabot sa kanyang mga mata. Tama, syempre. Well, nagtatrabaho ako sa Technova Innovations, isang nangungunang kumpanya ng AI solution sa Luzon. Ako ang senior manager ng corporate sales. Mukhang kahanga-hanga. Pinanatili kong neutral ang boses ko. Gaano ka nakatagal dyan? 3 taon na ngayon. Napataas ko ang benta ng aking departamento ng 40%. Humiga si Derek, malinaw na umaasa ng paghanga. Anong larangan mo noon, G. Santiago? Walang espesyal, talaga. Negosyo lang. Hinawakan ni Nancy nang marahan ang braso ni Derek. Nagpapakumbaba lang si Dad. Palagi niya iyan sinasabi. Tumango si Derek na parang may alam. Nakikita ko. Well, ang mahalaga ay nananatiling malusog sa edad mo, di ba? Panatilihing abala sa mga hobby. Bahagyang humigpit ang aking mga daliri sa baso ng tubig. Sa aking edad. Ang pagiging condescending ay tumulo mula sa kanyang mga salita na parang pulot mula sa isang sirang banga. Ang mga hobby ay nagpapanatili sa akin na abala, sumang-ayon ako. Dumating ang waiter, handa ang panulat. Inutusan ni Derek ang pan-seared salmon na may truffle risotto. Pinili ni Nancy ang herb-roasted chicken. Mabilis kong tiningnan ang menu. Kukunin ko ang soup and sandwich combo, please. Bahagyang tumaas ang kilay ni Derek. Ang espesyal na sopas. Dad, sigurado ka ba? Ito ay dapat na isang pagdiriwang. Namula ang pisngi ni Nancy. Derek, ayos lang. Gusto lang ni Dad ng simpleng pagkain. Siyempre. Iwinasiwas ni Derek ang kanyang kamay ng may paghamak. Iba-iba ang budget ng bawat isa. Lubos kong naiintindihan. Ang salitang budget ay tumama na parang sampal. Naiintindihan niya, hindi ba? Ang middle manager na ito na 34 taong gulang ay naintindihan ang aking sitwasyong pinansyal batay sa isang order ng sopas. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa Technova, sabi ko. Inililihis ang usapan mula sa aking ipinapalagay na kahirapan. Anong uri ng mga solusyon sa AI? Bahagyang umangat ang dibdib ni Derek. Mga bagay na cutting edge. Mga machine learning algorithm para sa kahusayan ng korporasyon. Predictive analytics. Automated decision trees. Binabago namin kung paano gumagana ang mga negosyo. Kahanga-hanga. Pinutol ni Derek ang kanyang salmon nang may katumpakan ng surgery. Ang kumpanya ay matagal na, mga 30 taon, ngunit talagang sumikat sila sa huling dekada. Bago iyon, marahil ay isa lamang garage startup, alam mo na. Ngayon, kumikita tayo ng malaking kita. Nakatakda na akong makakuha ng promosyon sa department director, marahil ay regional manager pa pagkatapos niyan. Nakangiti si Nancy nang may pagmamalaki. Si Derek ay talagang determinado. Minsan nagtatrabaho siya ng 60 oras na linggo. 60 oras? Itinaas ko ang aking kilay. Iyan ay dedikasyon. Ang tagumpay ay nangangailangan ng sakripisyo, G. Santiago. Iyan ay isang bagay na naiintindihan ng aking henerasyon. Ang tono ni Derek ay nagpapahiwatig na ang aking henerasyon ay nakaintindi ng napakakaunti. Mabilis na gumagalaw ang mundo ng negosyo ngayon. Kailangan mong umangkop o maiwan. Kumuha ako ng isang kagat ng aking sopas. Nakakagulat na masarap na tomato bisque.
Ang pagbabago ay maaaring maging mahirap. Eksakto. Iyan ang dahilan kung bakit nananatili akong kasalukuyan sa mga industry trend, dumadalo sa mga seminar, patuloy na nagni-network, hindi na sapat ang basta mamuhay lang. Itinuro ni Derek ang kanyang tinidor. Ang mga tao sa iyong edad, walang intensyon, minsan ay natigil sa mga lumang pattern. Iba na ang mundo ngayon. Nagbago ng pwesto si Nancy nang hindi komportable. Ang ibig sabihin ni Derek ay nagbago ang mga bagay mula pa noong panahon ni Dad. Tama. Evolusyon. Dahan-dahan akong tumango. Kaligtasan ng pinakaangkop at lahat yan. Hindi nakuha ni Derek ang talim sa aking boses. Eksakto. Iyan ang dahilan kung bakit ginagantimpalaan ng mga kumpanya tulad ng Teknova ang inobasyon at resulta. Ang lumang pag-iisip sa paaralan ay hindi na gumagana. Kailangan natin ng sariwang pananaw, agresibong mga estratehiya at ikaw ang nagbibigay niyan, talagang. Ang mga numero ng aking departamento ay nagsasalita para sa kanilang sarili. Ang 40% na paglago ay hindi nangyayari ng hindi sinasadya. Yumuko si Derek ng may pagiging kumpidensyal. Sa pagitan mo at ko, ang ilan sa mga mas matatandang empleyado doon ay, sabihin nating hindi sila nakakasabay. Mga deadweight, kung tapat ka tungkol dito. Mga deadweight, maingat kong inilagay ang parirala na iyon. Ang mga mas matatandang empleyado ay dapat may karanasan, bagaman, suhestyon ko ng mahinahon. Nagkibit balikat si Derek. Ang karanasan ng walang pag-angkop ay pagka-stagnation lang. Ang kumpanya ay marahil mas mahusay na kung papalitan ang kalahati ng senior staff ng gutom na batang talento. Tumawa si Nancy ng may kaba. Si Derek ay napakamasigasig tungkol sa kahusayan. Ang pagkahilig ay nagtutulak ng mga resulta. Patuloy ni Derek, nag-iinit sa kanyang tema. Iyan ang naghihiwalay sa mga nananalo mula sa tiningnan niya ang aking mangkok ng sopas. Mula sa mga taong nakontento sa mas kaunti. Ang insulto ay nakabitin sa pagitan namin na parang usok. Mga taong nakontento sa mas kaunti. Mga taong tulad ko, tila. Ang walang trabahong matandang lalaki na nag-o-order ng sopas habang ang fiancé na matagumpay ng kanyang anak ay nag-e-enjoy ng truffle risotto. Dahan-dahan kong inilapag ang aking kutsara. Ang metal ay kumalat sa ceramic na may nakakagulat na talas. Ang pagkakontento ay maaaring isang pagpili, sabi ko ng mahinahon. Hindi narinig ni Derek ang babala sa aking tono. Masyado siyang abala sa pagtikim sa kanyang tagumpay, laban sa kahabag-habag na matandang lalaki sa kabilang dulo ng mesa. Pinunasan ni Derek ang kanyang bibig gamit ang kanyang napkin, malinaw na pinasigla ng kung ano ang nakita niya bilang aking pagsuko. Ang salmon sa kanyang plato ay halos hindi pa kalahati ang natapos, ngunit nakapag-lecture na siya sa buong mode. Alam mo, G. Santiago, sabi niya, ang kanyang boses ay nagdadala ng partikular na tono na ginagamit ng mga tao kapag nakikipag-usap sa mga bata o matatanda. Ngunit naisip mo ba ang pagkonsulta sa iyong karanasan? Maaaring may mga pagkakataon. Ang karanasan ay kawili-wili, sagot ko ng maingat. Minsan itinuturo nito sa iyo na manahimik at magmasid, ngunit hindi ka maaaring magmasid magpakailanman. Ang sigasig ni Derek ay naging agresibo. Kailangan mong sumulong, kumilos. Ibig kong sabihin, tingnan mo ako. Plano kong maging department director sa loob ng 1 taon, regional manager sa loob ng 3. Kailangan mong magtakda ng mga layunin, lumikha ng mga timeline. Tumango si Nancy sa paghihikayat. Si Derek ay napaka nakatuon sa layunin. Mahalaga ang mga layunin. Sumang-ayon ako, bagaman minsan ang pinakamahalaga ay hindi halata sa mga estranghero. Ganap na hindi nakuha ni Derek ang implikasyon. Eksakto. Iyan ang dahilan kung bakit kailangan mong ilagay ang iyong sarili doon. Network. Makipagkilala sa mga tao. Ipaalam mo sa kanila na available ka. Maaari kitang ipakilala sa ilang mga kontak kung gusto mo. Marahil mga posisyon sa entry level. Wala masyadong hinihingi. Mga posisyon sa entry level para sa akin. Ang kabalintunaan ay napakatigas na maaari ko itong iserve bilang dessert. Iyan ay napaka-generous, sabi ko. Ito ay tungkol sa pagbabalik. Alam mo na,
pagtulong sa mga hindi gaanong pinalad. Ang boses ni Derek ay tumulo sa kadakilaan. Ang mga matagumpay na tao ay may responsibilidad na itaas ang iba. Ngumiti si Nancy sa kanya. Tingnan mo, Dad, talagang mga lumang pamamaraan. Iniisip nila na dahil sila ay naroon mula pa sa simula, alam nila ang lahat. Ngunit nagbabago ang mga merkado. Nagbabago ang mga pangangailangan ng mga customer. Minsan kailangan mong gibain ang mga lumang sistema upang makabuo ng isang bagay na mas mahusay. Gibain ang mga lumang sistema na itinayo ng mga masuwerteng tagapagtatag na nagkataon sa tagumpay. Inilapag ko ang aking napkin sa mesa nang may sadyang presisyon. Ang kilos ay tahimik, ngunit may isang bagay dito ang nagpatigil kay Derek sa gitna ng pangungusap. "Excuse me," sabi ko tumatayo. "Sa tingin ko kailangan ko ng hangin." "Dad," ang boses ni Nancy ay nagdala ng tunay na pag-aalala. "Ayos ka lang ba?" "Pagod lang," sagot ko. Inilalabas ang aking wallet. Naglagay ako ng PHP 2000 sa mesa, sapat upang masakop ang aking sopas at sandwich, kasama ang tip. Ito ay dapat na pangasiwaan ng aking bahagi. Lumaki ng bahagya ang mga mata ni Derek sa pera. "G. Santiago, hindi mo kailangang gawin iyon. Pipilitin ko. Inayos ko ang aking jacket. Salamat sa hapunan at sa payo sa karera." Kalahating tumayo si Nancy mula sa kanyang upuan. "Dad, huwag ka nang umalis." Alam ni Derek na iyon ang ibig niyang sabihin. Tumingin ako diretso sa fiancé ng aking anak at narinig ko ang bawat salita. Ang pagmamaneho mula sa sentro ng Chicago patungo sa aking bahay sa Evanston ay nagbigay sa akin ng 45 minuto upang iproseso kung ano ang nangyari. Ang mga salita ni Derek ay umaling-aungaw sa aking isip sa bawat milya. Mga masuwerteng tagapagtatag, dead weight, nagsisimula muli sa iyong edad. Pagsapit ko sa aking driveway, ang paunang galit ay nagkristal sa isang bagay na mas mapanganib. Malamig, kalkuladong layunin. Binuksan ko ang front door at nagtungo diretso sa aking study. Ang silid na ito ay ang aking santuwaryo, maingat na inayos upang sabihin ang tunay na kwento ng aking buhay, ang kwento na walang ideya si Derek Harrington na umiral. Ang mga pader ay may linya ng mga naka-frame na larawan at mga parangal na itinatago ko mula sa mga kaswal na bisita. Ang mga papel ng pagsasama ng Teknova mula 1995 na nilagdaan ni Walter at ako. Mga larawan mula sa aming unang matagumpay na product launch. Mga parangal sa pagkilala sa industriya na sumasaklaw sa 3 dekada. Ang artikulo ng Forbes noong 2018 na tinatawag akong tahimik na revolusyonaryo ng inobasyon sa AI. Umupo ako sa aking leather chair at tinitigan ang larawan sa aking desk. Si Walter at ako sa masikip na garahe kung saan ito nagsimula. Mukha kaming napakabata, napakatatag, 30 taong gulang at ganap na kumbinsido na maaari naming baguhin ang mundo. Tama sila. Kinuha ko ang aking telepono at dinayal ang numero ni Walter. Sumagot siya sa pangalawang ring tulad ng dati. "Porter, kumusta ang hapunan kasama ang magiging biyenan mo?" "Naliwanagan," sabi ko ng maingat. "Kumusta ang mga bagay sa kumpanya?" "Pareho ng dati kapag wala ka rito. Kaguluhan at kalituhan." Ang tawa ni Walter ay mainit. Seryoso, gayunpaman, lahat ay maayos na tumatakbo. Ang mga quarterly report ay mukhang mahusay. Kailan ka babalik mula sa eksperimentong pagre-retiro na ito? Nasisiyahan pa rin sa pahinga, lumang kaibigan. "Well, tangkilikin mo ito habang maaari mo. Si Derek Harrington sa sales ay gumagawa ng ingay tungkol sa pag-iingat ng mas maraming responsibilidad. Bata, ambisyoso. Iyon ay ibibigay ko sa kanya." Humigpit ang hawak ko sa telepono. "Kilala mo ba siya?" "Siya ang senior sales manager. 3 taon na siya sa amin." "Talaga, mayroon siyang ilang disenteng ideya, ngunit mayroon siyang gutom na tingin na nagpapasama sa pakiramdam ko. Patuloy na nagsasalita tungkol sa pagmodernisa ng aming diskarte at pag-disrupt ng mga lumang paradigm." Disrupting outdated paradigms. Ang parehong parirala na ginamit niya 1 oras na ang nakalipas. "Anong uri ng disruption?" tanong ko. "Oh, ang karaniwang hotshot na bagay ng kabataan." Iniisip niya na ang kumpanya ay magiging mas mahusay
kung walang masyadong lumang pag-iisip. Gustong ayusin muli ang mga departamento, magdala ng sariwang talento. Kahapon ay iminungkahi niya na baka nagdadala tayo ng masyadong maraming senior deadweight. Senior deadweight. Nandoon na naman yon. Kawili-wiling pananaw, pinamamahalaan ko. Sa pagitan mo at ko, sa palagay ko, nakikita niya ang kanyang sarili na nagpapatakbo ng lugar na ito balang araw. Hindi ko pa napagpasyahan kung iyon ay kahangahangang ambisyon o mapanganib na kapalaluan. Tinitigan ko ang larawan ng aming mga araw ng garage startup. Marahil pareho. Marahil. Gayunpaman, ang kanyang mga numero ng benta ay matatag, kaya hindi ako masyadong makapagreklamo. Gusto siya ng board. Huminto si Walter. Sigurado ka bang ayaw mong bumalik? Namimiss ko ang pagkakaroon ng isang tao sa paligid na nakakaalala kung bakit namin sinimulan ang kumpanyang ito. Naaalala ko ng perpekto, sabi ko ng mahinahon. Iyan mismo ang dahilan kung bakit ako lumalayo ng mas matagal. Pagkatapos mag-hang up, binuksan ko ang aking laptop at hinugot ang pinakahuling financial statement. Iyong dignidad nang hindi sumisigaw tungkol sa mga price tag. Iyan mismo ang punto, sagot ko, humahanga sa kung paano nakuha ng mga subtle pinstripes ang ilaw. Ang mahalaga ay sinasabi nito ang mga tamang bagay ng walang salita. Naiintindihan mo ang kagandahan. Ngumiti si Armando ng may pag-apruba. Ang tunay na kalidad ay nagsasalita sa mga bulong, hindi sa mga sigaw. 2 araw bago ang kasal, binisita ko ang tindahan ng alahas ng Cartwright and Associates sa Gold Coast District. Ang sales associate, isang matalas na babae sa kanyang 40s, ay naglatag ng ilang mga pagpipilian sa black velvet. Ang Teknova logo cufflinks na ito ay talagang kapansin-pansin, sabi niya. Hawak ang isang pares ng mga piraso ng platinum na may distinctive diamond chip na logo ng kumpanya. Sadyang ginawa, ipinapalagay ko. Isang maliit na commemorative piece, sabi ko. Ikinakabit ang mga ito sa cuff ng aking shirt. Nahuli nila ang ilaw ng tindahan ng maganda, sapat na banayad upang magmukhang understated, sapat na kakaiba para agad na makilala ni Walter. Mahusay na pagpili. Nagpapahiwatig ito ng tagumpay nang hindi nagpapakita. Ang araw bago ang kasal, nakilala ko si Jonathan Pierce, ang aking pribadong bankero sa First National. Ang kanyang corner office ay nakatanaw sa lawa ng Michigan. Florida ceiling windows na nag-frame ng walang katapusang asul na horizon. Ganoon kalaking halaga para sa isang regalo sa kasal. Itinaas ni Jonathan ang kanyang mga kilay habang sinusuri niya ang mga dokumento ng paglilipat. Sigurado ka ba tungkol sa figure na ito, Porter? Ito ay isang napaka-espesyal na okasyon, sagot ko. Nilagdaan ang autorisasyon ng may mga sadyang stroke. Ang aking anak na babae ay nararapat sa pinakamahusay na regalo sa kasal na posible. Ang PHP 500,000 ay tiyak na bukas palad kahit sa iyong mga pamantayan. Pinroseso ni Jonathan ang mga papeles ng mahusay. Cash o certified check? Certified check. Gusto kong maging malinaw ang halaga kapag iprinisinta ito. Nang gabing iyon, naglakad ako sa baybayin ng lawa ng Michigan, ang aking karaniwang ruta para sa seryosong pag-iisip. Ang tubig ay umaagos ng walang katapusan sa silangan. Ang ibabaw nito ay nanginginig sa huling sikat ng araw ng hapon. Ang rehearsal dinner bukas ay magsisimula sa huling akto ng edukasyon ni Derek. Naisip ko ang posibleng reaksyon ni Walter nang makita niya ang mga Teknova cufflinks. Iminungkahi ni Walter ang eksaktong mga cufflinks na iyon bilang mga regalo ng kumpanya 3 taon na ang nakalipas. Agad niya itong maaalala. Ang sandali ng pagkilala ay magkakahalaga ng 30 na taon ng pasensya. Si Derek ay gumugol ng mga buwan sa paghahanda ng kanyang boss para sa kasal ng isang manggagawa na nagtatrabaho ng maayos sa anak ng isang walang swerteng matandang lalaki. Inaasahan ni Walter na makikipag-usap ng magalang sa bagong biyenan ni Derek, marahil ay nag-aalok ng ilang mga salita ng kawanggawa tungkol sa dignidad ng tapat na paggawa. Sa halip matutuklasan niya ang kanyang co-founder na nakaupo sa mesa ng pamilya, suot ang kanilang company logo at nagsusulat ng mga wedding check na lumampas sa taunang sweldo ni Derek. Huminto ako sa paglalakad at tumingin sa horizon. Kalmado ang lawa ngayon, ang ibabaw nito ay parang salamin.
Magdadala ang bukas ng mga bagyo. Ngunit kung minsan, ang mga bagyo ay kinakailangan upang linisin ang hangin. Ang aking telepono ay umugong sa isang text mula kay Nancy. Rehearsal dinner bukas sa 6:00 ng gabi. Si Derek ay nasasabik na makilala mo si Walter. May oras pa para magbago ng isip tungkol dito, Dad. Nag-type ako pabalik. Looking forward to it, sweetheart. Lahat ay lalabas ng eksakto kung paano dapat. Na totoo, makukuha ni Derek ang eksaktong hinihingi niya, isang pagkakataon upang ipakita ang kanyang tunay na karakter sa harap ng mga taong pinakamahalaga. Ipinakita niya ang kanyang mga halaga, ang kanyang mga prioridad, ang kanyang kahulugan ng halaga ng tao. Ang tanging pagkakaiba ay ang reaksyon ng madla. Nang gabing iyon, bumalik ako patungo sa aking kotse, nararamdaman ang kasiyahan ng isang plano na papalapit sa perpektong pagpapatupad. Mamaya, natuklasan ni Derek na ang mga pagpapalagay tungkol sa tagumpay ay maaaring maging napakamahal, lalo na kapag ang mga pagpapalagay na iyon ay ginawa sa harap ng mga taong talagang kumokontrol sa kanyang profesional na hinaharap. Naging madali ang pagtulog, na puno ng mga panaginip tungkol sa hustisya na sa wakas ay naiserve. Ang umaga ng Hunyo 15 ay sumikat ng malutong at malinaw. Ang skyline ng Chicago ay nagniningning sa ilalim ng perpektong panahon ng kasal. Nagbihis ako ng may maingat na atensyon ng isang artista na naghahanda para sa kanyang pinakamahalagang pagganap. Ikinabit ang mga Teknova cufflinks na may partikular na kasiyahan. Ngayon, ang maliliit na platinum symbol na ito ay magsasalita ng mas malakas kaysa sa anumang salita. Ang Drake Hotel ay umugong sa aktibidad ng kasal nang dumating ako ng 12:00. Si Nancy ay nasa itaas sa bridal suite. Marahil ay pinamamahalaan ang kanyang nerbiyos sa pamamagitan ng mga huling pag-aayos ng damit. Nagtungo ako sa maliit na kapilya kung saan nagsimulang magtipon ang mga panauhin. Nakatayo si Walter malapit sa harap, marangal sa kanyang navy suit. Tinitingnan ang nagtitipon na pulutong na may magalang na interes ng isang taong nakikilala ang bagong pamilya ng kanyang empleyado. Nakita niya ako sa kabilang dulo ng kapilya at tumango ng magalang, isang estranghero na kinikilala ang isa pang estranghero sa kasal ng isang magkasanib na kakilala. Lumabas si Derek mula sa isang silid sa gilid, resplendent sa kanyang formal na kasuotan. Ang kanyang kumpiyansa ay nagpapakalat na parang mamahaling kolon. Naghahanap din siya sa pulutong. Marahil ay tinitiyak na si Walter ay may pinakamahusay na posibleng tanawin ng seremonya. Nang magtagpo ang kanyang mga mata sa akin, nakita ko ang isang flicker ng kawalan ng katiyakan. Ang komprontasyon noong nakaraang gabi ay umaalingaw-ngaw pa rin. Mr. Wood, lumapit si Derek na may pilit na kasiglahan. Natutuwa akong nagpasya kang pumunta pagkatapos ng aming pag-uusap kagabi. Hindi ko ito palalampasin sa mundo, sagot ko. Ang araw na ito ay nangangako na magiging hindi malilimutan. Bahagyang nanigas ang ngiti ni Derek, ngunit masyado siyang nakatuon sa pagganap ngayong araw upang mag-abala sa mga palaisipan na babala. Ang kanyang mga kasamahan mula sa Teknova ay kumuha ng mga upuan sa ikatlong hilera, perpektong mga saksi para sa anumang nakatakdang magbukas. Nagsimula ang processional music, at kumuha ako ng posisyon malapit sa pasukan ng kapilya. Lumabas si Nancy sa dulo ng aisle, nagniningning sa restored wedding dress ng kanyang lola. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa kinakabahang kagalakan. Ikinabit niya ang kanyang braso sa akin, at sa isang sandali ang masalimuot na plano ng paghihiganti ay naglaho sa simpleng pagmamalaki ng ama. Maganda ang hitsura mo, mahal, bulong ko habang nagsimula kaming maglakad. Salamat, Dad. Ang kanyang boses ay nagdala ng panginginig ng damdamin at pag-asa para sa lahat. Naglakad kami pababa sa aisle sa tradisyonal na sinusukat na tulin. Ang mga panauhin ay tumayo sa magalang na pagkilala. Nakatayo si Derek sa altar. Ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Nancy na may tunay na pagmamahal na nagpapaalala sa akin kung bakit siya nahulog ang kanyang pag-ibig. Pinanood ni Walter mula sa kanyang upuan sa harap. Marahil ay kinakalkula ang naaangkop na antas ng paglahok sa bagong pamilya ng kanyang empleyado. Ang officiant ay nagpahayag sa kanila na mag-asawa at biniyayaan ni Derek si Nancy nang may sigasig ng isang taong naniniwala na ang kanyang hinaharap
ay ganap na ligtas. Sumabog ang kapilya sa palakpakan. Ang mga panauhin ay tumayo upang ipagdiwang ang bagong mag-asawa habang ang mga kampana ng kasal ay tumunog mula sa sound system ng hotel. Habang nagsisimula ang recessional, napansin ko na tinitingnan muli ni Derek ang pulutong. Ang kanyang mga mata ay nakahanap kay Walter na may malinaw na kasiyahan. Matagumpay siyang ikinasal sa babaeng minamahal niya sa harap ng kanyang profesional na mentor. Matapos mapamahalaan ang potensyal na kahihiyan ng kanyang walang trabahong biyenan nang walang anumang insidente. Ang receiving line ay nabuo sa vestibule ng kapilya. Ang mga panauhin ay nag-aalok ng mga pagbati habang sina Nancy at Derek ay nakangiti sa kagalakan ng bagong kasal. Pumosisyon ako nang naaangkop bilang ama ng ikakasal, tinatanggap ang mga pagbati at papuri tungkol sa magandang seremonya. Si Derek ay nasa kanyang elemento ngayon. Ipinakikilala si Nancy sa kanyang mga kasamahan ng may malinaw na pagmamalaki. Ang aking asawa, patuloy niyang sinasabi, tinatamasa ang bagong titulo. Nakita ko si Walter na lumalapit sa receiving line. Marahil ay naghahanda upang magbigay ng angkop na pagbati sa bagong pamilya ng kanyang empleyado. Ang sandali na aking inorkestra sa loob ng 4 na buwan ay sa wakas ay nasa kamay na. Ang banquet hall ng hotel ay kumikinang sa ilalim ng crystal chandeliers na binago sa isang eleganteng lugar ng pagtanggap sa loob ng 2 oras sa pagitan ng seremonya at pagdiriwang. Naghalo ang mga panauhin ng mga champagne glass. Ang kanilang mga usapan ay humahalo sa malambot na jazz mula sa string quartet ng hotel. Pumosisyon ako malapit sa bar. Pinapanood si Derek na nagtatrabaho sa silid ng may sinanay na kasiglahan. Nakatayo si Walter sa tabi ng floor-to-ceiling windows na nakatanaw sa lawa ng Michigan. Ang kanyang marangal na profile ay nakabalangkas, laban sa sikat ng araw sa hapon. Ginugol niya ang seremonya sa pagmamasid ng magalang, marahil ay kinakalkula ang naaangkop na antas ng paglahok sa bagong pamilya ng kanyang empleyado. Sa lalong madaling panahon, ang kalkulasyon na iyon ay magiging hindi mahalaga. Si Derek ay lumapit kay Walter na may kalkuladong kumpiyansa ng isang ambisyosong subordinate. Ang kamay ni Nancy ay nakakabit sa kanyang braso. Ito ang kanyang sandali, ipinakikilala ang kanyang magandang bagong asawa sa taong kumokontrol sa kanyang profesional na hinaharap habang ipinapakita ang kanyang superior na mga koneksyon sa lipunan. G. Walter, ang boses ni Derek ay umalingaw-ngaw ng perpekto sa ingay ng pagtanggap. Gusto kitang ipakilala sa aking asawa, si Nancy, at sa kanyang ama. Lumapit ako na nag-e-time ng aking paglapit sa katumpakan ng isang watchmaker. 4 na buwan ng pasensya ay malapit ng magbunga ng mga dibidendo na mag-iipon sa loob ng maraming taon. Ngumiti si Walter nang may magalang na interes, iniaabot ang kanyang kamay kay Nancy. Pagbati, mahal ko. Patuloy na binabanggit ni Derek ang tungkol sa iyo. Salamat, G. Walter. Talagang hinahangaan ka ni Derek. Ngumiti si Derek sa palitan na ito. Ang kanyang dibdib ay nakikitang umangat sa pagmamalaki. Pagkatapos ay itinuro niya ako ng may kaswal na paghamak. At ito ang aking biyenan, si Santiago. Ang tono ni Derek ay bahagyang nagbago, nagdadala ng sapat na paghamak upang magtatag ng hierarchy. Siya ay, isa siyang walang trabahong retirado. Nakatira ng katamtaman sa Evanston. Ang mga salita ay nakabitin sa hangin na parang mamahaling pabango na nilayon upang itatag ang social hierarchy para sa kapakinabangan ng kanyang mga kasamahan. Ikinagagalak kong makilala ka, G. Santiago, sabi ng isang babae sa isang mamahaling blazer. Nagpapakilala si Derek na nasiyahan ka sa pagre-retiro. Lubos, sagot ko, nakikipagkamay sa kanya. Bagaman ang pagre-retiro ay maaaring maging edukasyonal. Tumango ang mga kasamahan ni Derek ng magalang. Ang kanilang interes ay pagod na. Sa kanilang mundo, ang mga retirado ay background noise, kaaya-aya, ngunit hindi mahalaga sa seryosong pag-uusap. Si Dad ay may simpleng panlasa, patuloy ni Derek. Ang kanyang boses ay nagdadala ng sapat na lakas para sa mga kalapit na panauhin na makarinig. Walang mali doon, syempre. Iba-ibang henerasyon, iba-ibang inaasahan, iba-ibang inaasahan.
Naramdaman kong bahagyang humigpit ang aking panga, ang unang lamat sa aking maingat na pinananatiling pagpapakumbaba. Derek, sabi ko ng mahinahon, mag-ingat ka sa mga paghuhusga. Maaaring magdala ng mga sorpresa ang bukas. Tumawa siya, ang tunog ay mas may kumpiyansa kaysa karunungan. G. Santiago, hindi mo kailangang turuan ako tungkol sa mga tao. Binabasa ko ang karakter ng propesyonal. Mahalaga iyan sa sales. Makikita natin. Ang dalawang salita ay bumagsak sa pagitan namin na parang mga bato sa distilled water. May isang bagay sa aking tono ang nagpatigil kay Derek, ngunit ang kanyang mga kasamahan ay nanonood at ang pag-urong ay makakasira sa kanyang maingat na binuong imahe. Ang ibig kong sabihin ay, ipinagpatuloy ni Derek, ang tagumpay ay nagiiwan ng malinaw na mga tagapagpahiwatig kung paano manamit ang isang tao, kung saan sila nakatira, kung ano ang kanilang minamaneho. Ipinapakita ng mga bagay na ito ang mga prioridad at kakayahan. Kawili-wiling teorya. Hindi ito teorya, ito ay pagmamasid. Tingnan mo si Walter Klene, ang boss ko, na darating bukas. Maaari mong makita ang kanyang kalidad mula sa kabilang dulo ng silid. Iyan ay kinita na respeto, hindi aksidente. Kinita na respeto. Magiging nakakatawa si Walter sa paglalarawan na iyon dahil pareho naming kinita ang aming respeto habang natutulog sa sahig ng opisina at nabubuhay sa pizza sa loob ng 3 taon. Si Nancy ay nakaramdam ng tensyon na nabubuo, ngunit binasa ito ng mali sa pinagmulan nito. Dad, baka dapat nating pag-usapan ang ibang bagay. Ngunit si Derek ay nasa isang tema ngayon. Ang kanyang boses ay nagiging mas masigasig. Ang punto ay G. Santiago, ginagantimpalaan ng mundo ng negosyo ang drive at ambisyon. Hindi na sapat ang basta pagpapakita. Kailangan mo ng pananaw, inobasyon, ang kakayahang mag-disrupt ng mga umiiral na paradigm. Disrupt paradigms, inulit ko. Tama, tulad ng ginagawa ko sa Technova. Ang mga matatanda doon, sila ay natigil sa mga lumang pamamaraan. Iniisip nila na dahil sila ay naroon mula pa sa simula, alam nila ang lahat. Ngunit nagbabago ang mga merkado. Nagbabago ang mga pangangailangan ng mga customer. Minsan kailangan mong gibain ang mga lumang sistema upang makabuo ng isang bagay na mas mahusay. Gibain ang mga lumang sistema na itinayo ng mga masuwerteng tagapagtatag na nagkataon sa tagumpay. Inilapag ko ang aking napkin sa mesa nang may sadyang presisyon. Ang kilos ay tahimik, ngunit may isang bagay dito ang nagpatigil kay Derek sa gitna ng pangungusap. "Excuse me," sabi ko, tumatayo. "Sa tingin ko kailangan ko ng hangin." "Dad." Ang boses ni Nancy ay nagdala ng tunay na pag-aalala. "Ayos ka lang ba?" "Pagod lang," sagot ko. Inilalabas ang aking wallet. Naglagay ako ng PHP 2000 sa mesa, sapat upang masakop ang aking sopas at sandwich, kasama ang tip. Ito ay dapat na pangasiwaan ang aking bahagi. Lumaki ng bahagya ang mga mata ni Derek sa pera. "G. Santiago, hindi mo kailangang gawin iyon." "Pipilitin ko." Inayos ko ang aking jacket. Salamat sa hapunan at sa payo sa karera. Kalahating tumayo si Nancy mula sa kanyang upuan. "Dad, huwag ka nang umalis." Alam ni Derek na iyon ang ibig niyang sabihin. Tumingin ako diretso sa fiancé ng aking anak at narinig ko ang bawat salita. Ang pagmamaneho mula sa sentro ng Chicago patungo sa Evanston ay nagbigay sa akin ng 45 minuto upang iproseso ang nangyari. Ang mga salita ni Derek ay umalingaw-ngaw sa aking isip sa bawat milya. Mga masuwerteng tagapagtatag, deadweight, nagsisimula muli sa iyong edad. Pagsapit ko sa aking driveway, ang paunang galit ay nagkristal sa isang bagay na mas mapanganib. Malamig, kalkuladong layunin. Binuksan ko ang front door at nagtungo diretso sa aking study. Ang silid na ito ay ang aking santuwaryo, maingat na inayos upang sabihin ang tunay na kwento ng aking buhay, ang kwento na walang ideya si Derek Harrington na umiral. Ang mga pader ay may linya ng mga naka-frame na larawan at mga parangal na itinatago ko mula sa mga kaswal na bisita. Ang mga papel ng pagsasama ng Technova mula 1995
na nilagdaan ni Walter at ako. Mga larawan mula sa aming unang matagumpay na product launch. Mga parangal sa pagkilala sa industriya na sumasaklaw sa 3 dekada. Ang artikulo ng Forbes noong 2018 na tinatawag akong tahimik na revolusyonaryo ng inobasyon sa AI. Umupo ako sa aking leather chair at tinitigan ang larawan sa aking desk. Si Walter at ako sa masikip na garahe kung saan ito nagsimula. Mukha kaming napakabata, napakatatag, 30 taong gulang at ganap na kumbinsido na maaari naming baguhin ang mundo. Tama sila. Kinuha ko ang aking telepono at dinayal ang numero ni Walter. Sumagot siya sa pangalawang ring tulad ng dati. Porter, kumusta ang hapunan kasama ang magiging biyenan mo? Naliwanagan, sabi ko ng maingat. Kumusta ang mga bagay sa kumpanya? Pareho ng dati kapag wala ka rito. Kaguluhan at kalituhan. Ang tawa ni Walter ay mainit. Seryoso, gayunpaman, lahat ay maayos na tumatakbo. Ang mga quarterly report ay mukhang mahusay. Kailan ka babalik mula sa eksperimentong pagre-retiro na ito? Nasisiyahan pa rin sa pahinga, lumang kaibigan. Pagkatapos mag-hang up, binuksan ko ang aking laptop at hinugot ang pinakahuling financial statement ng Teknova. 30 taon ng paglago, inobasyon at maingat na pangangalaga. Gusto ni Derek na gibain ang mga paradigm. Gusto niyang alisin ang dead weight. Perpekto. Bibigyan ko siya ng eksaktong hinihingi niya. Ang kasal ay nakatakda sa Hunyo 15. 4 na buwan upang hayaan si Derek na patuloy na maniwala na tama ang kanyang pagsusuri sa aking halaga. 4 na buwan upang panoorin siyang ipakita ang kanyang tunay na karakter sa harap ni Nancy, sa pamilya, sa lahat na mahalaga. 4 na buwan upang planuhin ang pinaka-edukasyonal na regalo ng kanyang mayabang na batang buhay. Kinuha ko ang isang legal pad at nagsimulang gumawa ng mga tala ang mga komento ni Derek tungkol sa mga tagapagtatag, ang kanyang pagtanggal sa mga nakaranasang empleyado, ang kanyang pagiging condescending na payo tungkol sa mga posisyon sa entry level. Ang bawat insulto, bawat pagpapalagay, bawat sandali ng kaswal na kalupitan ay kailangang tandaan at tugunan. Ang lalaki ay gustong gibain ang mga lumang sistema at magtayo ng isang bagay na mas mahusay. Mahusay. Hahayaan ko siyang sumubok. Kinuha ko muli ang larawan ng garahe. Pinag-aaralan ang mas batang mukha ni Walter sa tabi ko. Itinayo namin ang Teknova gamit ang aming mga kamay. Isinasakripisyo ang lahat para sa isang pangitain na tila imposible sa lahat ng iba pa. Kinita nila ang bawat tagumpay, naligtas ang bawat pagkabigo, at lumikha ng isang bagay na lumampas sa mga hula ng bawat eksperto na nagbigay sa kanila ng mababang marka. Si Derek Harrington ay nag-iisip na ang karanasan ng walang pag-angkop ay stagnation. Sa lalong madaling panahon, malalaman niya kung ano ang hitsura ng 3 dekada ng pag-angkop kapag ito ay nakadirekta sa isang napaka-espesipikong target. Isinara ko ang laptop at umakyat sa itaas. Nagpaplano na ng mga aktibidad sa bukas. Mayroon akong persona na dapat panatilihin, isang panlilinlang na dapat pagandahin, at isang aral na dapat ihanda. Gusto ni Derek na makita kung ano ang mangyayari kapag tinulungan ng mga matagumpay na tao ang mga hindi gaanong pinalad. Malalaman niya ito. Lumipas ang mga buwan sa pagitan ng Marso at Hunyo sa isang maingat na inorkestrang sayaw ng paghahanda. Habang patuloy na ginagawa ni Derek ang kanyang condescending check-in at pinananatili ni Nancy ang aming napagkasunduang katahimikan, maingat kong inayos ang bawat detalye ng pinaka-edukasyonal na regalo sa kasal ng batang buhay ni Derek. 3 araw bago ang kasal, tumayo ako sa custom tailoring ni Armando sa Michigan Avenue. Pinapanood ang sarili ko sa 3-way mirror. Ang charcoal gray suit ay walang kamaliang cut, ngunit sadyang pinigilan, sapat na mahal upang magbigay ng respeto, sapat na konserbatibo upang maiwasan ang hinala. Ang akma ay perpekto, G. Santiago, sabi ni Armando. Inaayos ang mga balikat ng jacket na may sinanay na presisyon. Ang damit na ito ay magbibigay diin sa iyong dignidad nang hindi sumisigaw tungkol sa mga price tag. Iyan mismo ang punto, sagot ko. Humahanga sa kung paano nakuha ng mga subtle pinstripes ang ilaw. Ang mahalaga ay sinasabi nito ang mga tamang bagay ng walang salita. Naiintindihan mo ang kagandahan. Ngumiti si Armando nang may pag-apruba.
Ang tunay na kalidad ay nagsasalita sa mga bulong, hindi sa mga sigaw. 2 araw bago ang kasal, binisita ko ang tindahan ng alahas ng Cartwright and Associates sa Gold Coast District. Ang sales associate, isang matalas na babae sa kanyang 40s, ay naglatag ng ilang mga pagpipilian sa black velvet. Ang mga Teknova logo cufflinks na ito ay talagang kapansin-pansin, sabi niya. Hawak ang isang pares ng mga piraso ng platinum na may distinctive diamond chip na logo ng kumpanya. Sadyang ginawa, ipinapalagay ko. Isang maliit na commemorative piece, sabi ko. Ikinakabit ang mga ito sa cuff ng aking shirt. Nahuli nila ang ilaw ng tindahan ng maganda, sapat na banayad upang magmukhang understated. Sapat na kakaiba para agad na makilala ni Walter. Mahusay na pagpili. Nagpapahiwatig ito ng tagumpay ng hindi nagpapakita. Ang araw bago ang kasal, nakilala ko si Jonathan Pierce, ang aking pribadong bangkero sa First National. Ang kanyang corner office ay nakatanaw sa lawa ng Michigan. Florida ceiling windows na nag-frame ng walang katapusang asul na horizon. Ganoon kalaking halaga para sa isang regalo sa kasal. Itinaas ni Jonathan ang kanyang mga kilay habang sinusuri niya ang mga dokumento ng paglilipat. Sigurado ka ba tungkol sa figure na ito, Porter? Ito ay isang napaka-espesyal na okasyon, sagot ko. Nilagdaan ang autorisasyon ng may mga sadyang stroke. Ang aking anak na babae ay nararapat sa pinakamahusay na regalo sa kasal na posible. PHP 2,500,000 ay tiyak na bukas palad kahit sa iyong mga pamantayan. Pinroseso ni Jonathan ang mga papeles ng mahusay, cash o certified check. Certified check. Gusto kong maging malinaw ang halaga kapag iprinisinta ito. Nang gabing iyon naglakad ako sa baybayin ng lawa ng Michigan, ang aking karaniwang ruta para sa seryosong pag-iisip. Ang tubig ay umaagos ng walang katapusan sa silangan. Ang ibabaw nito ay nanginginig sa huling sikat ng araw ng hapon. Ang rehearsal dinner bukas ay magsisimula sa huling akto ng edukasyon ni Derek. Naisip ko ang posibleng reaksyon ni Walter nang makita niya ang mga Teknova cufflinks. Iminungkahi ni Walter ang eksaktong mga cufflinks na iyon bilang mga regalo ng kumpanya 3 taon na ang nakalipas. Agad niya itong maaalala. Ang sandali ng pagkilala ay magkakahalaga ng 30 taon ng pasensya. Si Derek ay gumugol ng mga buwan sa paghahanda ng kanyang boss para sa kasal ng isang manggagawa na nagtatrabaho ng maayos sa anak ng isang walang swerteng matandang lalaki. Inaasahan ni Walter na makikipag-usap ng magalang sa bagong biyenan ni Derek, marahil ay nag-aalok ng ilang mga salita ng kawanggawa tungkol sa dignidad ng tapat na paggawa. Sa halip matutuklasan niya ang kanyang co-founder na nakaupo sa mesa ng pamilya, suot ang kanilang company logo at nagsusulat ng mga wedding check na lumampas sa taunang sweldo ni Derek. Huminto ako sa paglalakad at tumingin sa horizon. Kalmado ang lawa ngayon, ang ibabaw nito ay parang salamin. Magdadala ang bukas ng mga bagyo, ngunit kung minsan, ang mga bagyo ay kinakailangan upang linisin ang hangin. Ang aking telepono ay umugong sa isang text mula kay Nancy. Rehearsal dinner bukas sa 6:00 ng gabi. Si Derek ay nasasabik na makilala mo si Walter. May oras pa para magbago ng isip tungkol dito, Dad. Nag-type ako pabalik. Looking forward to it, sweetheart. Lahat ay lalabas ng eksakto kung paano dapat. Na totoo. Makukuha ni Derek ang eksaktong hinihingi niya, isang pagkakataon upang ipakita ang kanyang tunay na karakter sa harap ng mga taong pinakamahalaga. Ipinakita niya ang kanyang mga halaga, ang kanyang mga prioridad, ang kanyang kahulugan ng halaga ng tao. Ang tanging pagkakaiba ay ang reaksyon ng madla. Nang gabing yon, bumalik ako patungo sa aking kotse, nararamdaman ang kasiyahan ng isang plano na papalapit sa perpektong pagpapatupad. Mamaya, natuklasan ni Derek na ang mga pagpapalagay tungkol sa tagumpay ay maaaring maging napakamahal, lalo na kapag ang mga pagpapalagay na iyon ay ginawa sa harap ng mga taong talagang kumokontrol sa kanyang profesional na hinaharap. Naging madali ang pagtulog na puno ng mga panaginip tungkol sa hustisya na sa wakas ay naiserve. Ang umaga ng Hunyo 15 ay sumikat ng malutong at malinaw. Ang skyline ng Chicago ay nagniningning sa ilalim ng perpektong panahon ng kasal. Nagbihis ako ng may maingat na atensyon ng isang artista
na naghahanda para sa kanyang pinakamahalagang pagganap, ikinakabit ang mga Teknova cufflinks na may partikular na kasiyahan. Ngayon ang maliliit na platinum symbol na ito ay magsasalita ng mas malakas kaysa sa anumang salita. Ang Drake Hotel ay umugong sa aktibidad ng kasal nang dumating ako ng 12:00. Si Nancy ay nasa itaas sa bridal suite. Marahil ay pinamamahalaan ang kanyang nerbiyos sa pamamagitan ng mga huling pag-aayos ng damit. Nagtungo ako sa maliit na kapilya kung saan nagsimulang magtipon ang mga panauhin. Nakatayo si Walter malapit sa harap, marangal sa kanyang navy suit, tinitingnan ang nagtitipon na pulutong na may magalang na interes ng isang taong nakikilala ang bagong pamilya ng kanyang empleyado. Nakita niya ako sa kabilang dulo ng kapilya at tumango ng magalang, isang estranghero na kinikilala ang isa pang estranghero sa kasal ng isang magkasanib na kakilala. Lumabas si Derek mula sa isang silid sa gilid, resplendent sa kanyang formal na kasuotan. Ang kanyang kumpiyansa ay nagpapakalat na parang mamahaling kolon. Naghahanap din siya sa pulutong. Marahil ay tinitiyak na si Walter ay may pinakamahusay na posibleng tanawin ng seremonya. Nang magtagpo ang kanyang mga mata sa akin, nakita ko ang isang flicker ng kawalan ng katiyakan. Ang komprontasyon noong nakaraang gabi ay umaalingaw-ngaw pa rin. Mr. Wood, lumapit si Derek na may pilit na kasiglahan. Natutuwa akong nagpasya kang pumunta pagkatapos ng aming pag-uusap kagabi. Hindi ko ito palalampasin sa mundo, sagot ko. Ang araw na ito ay nangangako na magiging hindi malilimutan. Bahagyang nanigas ang ngiti ni Derek, ngunit masyado siyang nakatuon sa pagganap ngayong araw upang mag-abala sa mga palaisipan na babala. Ang kanyang mga kasamahan mula sa Teknova ay kumuha ng mga upuan sa ikatlong hilera. Perpektong mga saksi para sa anumang nakatakdang magbukas. Nagsimula ang processional music at kumuha ako ng posisyon malapit sa pasukan ng kapilya. Lumabas si Nancy sa dulo ng aisle, nagniningning sa restored wedding dress ng kanyang lola. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa kinakabahang kagalakan. Ikinabit niya ang kanyang braso sa akin. At sa isang sandali ang masalimuot na plano ng paghihiganti ay naglaho sa simpleng pagmamalaki ng ama. Maganda ang hitsura mo, mahal, bulong ko habang nagsimula kaming maglakad. Salamat, Dad. Ang kanyang boses ay nagdala ng panginginig ng damdamin at pag-asa para sa lahat. Naglakad kami pababa sa aisle sa tradisyonal na sinusukat na tulin. Ang mga panauhin ay tumayo sa magalang na pagkilala. Nakatayo si Derek sa altar, ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Nancy na may tunay na pagmamahal na nagpapaalala sa akin kung bakit siya nahulog ang kanyang pag-ibig. Pinanood ni Walter mula sa kanyang upuan sa harap, marahil ay kinakalkula ang naaangkop na antas ng paglahok sa bagong pamilya ng kanyang empleyado. Ang opisyant ay nagpahayag sa kanila na mag-asawa at biniyayaan ni Derek si Nancy ng may sigasig ng isang taong naniniwala na ang kanyang hinaharap ay ganap na ligtas. Sumabog ang kapilya sa palakpakan, ang mga panauhin ay tumayo upang ipagdiwang ang bagong mag-asawa habang ang mga kampana ng kasal ay tumunog mula sa sound system ng hotel. Habang nagsisimula ang recessional, napansin ko na tinitingnan muli ni Derek ang pulutong. Ang kanyang mga mata ay nakahanap kay Walter na may malinaw na kasiyahan. Matagumpay niyang ikinasal ang babaeng minamahal niya sa harap ng kanyang profesional na mentor, matapos mapamahalaan ang potensyal na kahihiyan ng kanyang walang trabahong biyenan nang walang anumang insidente. Ang receiving line ay nabuo sa vestibule ng kapilya. Ang mga panauhin ay nag-aalok ng mga pagbati habang sina Nancy at Derek ay nakangiti sa kagalakan ng bagong kasal. Pumosisyon ako ng naaangkop bilang ama ng ikakasal. Tinatanggap ang mga pagbati at papuri tungkol sa magandang seremonya. Si Derek ay nasa kanyang elemento ngayon, ipinakikilala si Nancy sa kanyang mga kasamahan ng may malinaw na pagmamalaki. Ang aking asawa, patuloy niyang sinasabi, tinatamasa ang bagong titulo. Nakita ko si Walter na lumalapit sa receiving line, marahil ay naghahanda upang magbigay ng angkop na pagbati sa bagong pamilya ng kanyang empleyado. Ang sandali na aking inorkestra sa loob ng 4 na buwan ay sa wakas ay nasa kamay na. Ang banquet hall ng hotel ay kumikinang sa ilalim ng crystal chandeliers na binago sa isang eleganteng lugar ng pagtanggap sa loob ng 2 oras sa pagitan ng seremonya at
pagdiriwang. Naghalo ang mga panauhin ng mga champagne glass. Ang kanilang mga usapan ay humahalo sa malambot na jazz mula sa string quartet ng hotel. Pumosisyon ako malapit sa bar, pinapanood si Derek na nagtatrabaho sa silid ng may sinanay na kasiglahan. Nakatayo si Walter sa tabi ng floor-to-ceiling windows na nakatanaw sa lawa ng Michigan. Ang kanyang marangal na profile ay nakabalangkas laban sa sikat ng araw sa hapon. Ginugol niya ang seremonya sa pagmamasid ng magalang, marahil ay kinakalkula ang naaangkop na antas ng paglahok sa bagong pamilya ng kanyang empleyado. Sa lalong madaling panahon ang kalkulasyon na iyon ay magiging hindi mahalaga. Si Derek ay lumapit kay Walter na may kalkuladong kumpiyansa ng isang ambisyosong subordinate. Ang kamay ni Nancy ay nakakabit sa kanyang braso. Ito ang kanyang sandali. Ipinakikilala ang kanyang magandang bagong asawa sa taong kumokontrol sa kanyang profesional na hinaharap habang ipinapakita ang kanyang superior na mga koneksyon sa lipunan. G. Walter, ang boses ni Derek ay umalingaw-ngaw ng perpekto sa ingay ng pagtanggap. Gusto kitang ipakilala sa aking asawa, si Nancy, at sa kanyang ama. Lumapit ako na nag-i-time ng aking paglapit sa katumpakan ng isang watchmaker. Waro na buwan ng pasensya ay malapit ng magbunga ng mga dibidendo na mag-iipon sa loob ng maraming taon. Ngumiti si Walter nang may magalang na interes, iniaabot ang kanyang kamay kay Nancy. Pagbati, mahal ko. Patuloy na binabanggit ni Derek ang tungkol sa iyo. Salamat, G. Walter. Talagang hinahangaan ka ni Derek. Ngumiti si Derek sa palitan na ito. Ang kanyang dibdib ay nakikitang umangat sa pagmamalaki. Pagkatapos ay itinuro niya ako ng may kaswal na paghamak. At ito ang aking biyenan, si Santiago. Ang tono ni Derek ay bahagyang nagbago, nagdadala ng sapat na paghamak upang magtatag ng hierarchy. Siya ay, isa siyang walang trabahong retirado, nakatira ng katamtaman sa Evanston. Ang mga salita ay nakabitin sa hangin na parang mamahaling pabango, halata sa lahat ng naririnig. Ilang kasamahan ni Derek mula sa Technova ang lumapit. Marahil ay umaasa ng isa pang demonstrasyon ng pagiging superior sa lipunan ng kanilang umaangat na bituin. Ang ulo ni Walter ay dahan-dahang lumingon sa akin. Ang kanyang executive-trained composure ay nadula sa isang sandali lamang. Ang kanyang mga mata ay nakahanap sa aking mukha, pagkatapos ay bumaba agad sa aking mga cufflinks. Ang Technova logo ay nahuli sa ilaw ng chandelier, ng perpekto, platinum, at mga diamante na nagbabaybay ng 30 taon ng pagiging kasosyo. Porter, ang boses ni Walter ay nagdala ng tunay na pagkabigla. Porter Santiago, kumurap si Derek. Malinaw na hindi inaasahan ang antas ng pagkilala na ito. Kilala mo ba siya? Kilalanin siya, Derek? Ito si Porter Santiago, co-founder ng Technova Innovations, ang aking business partner sa loob ng 30 taon. Ang mga salita ay tumama kay Derek na parang pisikal na suntok. Nakita ko ang kanyang mukha na nagbago mula sa may kumpiyansang pagiging superior tungo sa dumarating na katatakutan. Ang kanyang bibig ay bumubuka at nagsasara ng walang tunog. Sa paligid namin, ang mga usapan ay huminto ng lubusan, mga panauhin sa kasal na nakakaramdam ng drama na mas nakakaakit kaysa sa small talk. Partner, bahagyang nabasag ang boses ni Derek. Imposible yan, siya ay anong? Ang tono ni Walter ay nagbago mula sa pagkabigla tungo sa isang bagay na mas hindi pala kaibigan. Ang lalaki na nagtayo ng aming kumpanya mula sa wala. Ang henyo na lumikha ng kalahati ng aming mga pangunahing teknolohiya, ang aking pinakamalapit na kaibigan at kasamahan sa negosyo. Lumingon si Derek upang tumingin sa akin. Ang kanyang mukha ay maputla sa ilalim ng kanyang wedding tan. Hindi ko alam, huling nasabi ni Derek, ang kanyang boses ay halos hindi nabulong. Hindi niya sinabi sa akin. Ang ekspresyon ni Walter ay nagpapahiwatig na ang paliwanag na ito ay lubos na hindi sapat. Si Derek ay nagkakalat na ngayon. Ang kanyang mga kamay ay kumakaway habang ang mga salita ay tumutulo ng walang magkakaugnay na istruktura. Maaari kong ipaliwanag ang lahat. Ang boses ni Derek ay nabasag
habang siya ay bumaling sa pagitan ni Walter at ako nang may balisa. Mayroong maling pag-unawa. Ang tanging maling pag-unawa, ang boses ni Walter ay nagtataglay ng bakal na nagpapahirap sa kanya sa mga negosasyon sa boardroom. Ay kung paano tiningnan ng aking senior sales manager ang aking business partner na parang isang kaso ng kawanggawa sa loob ng 4 na buwan nang walang nagsabi sa akin. Lumapit si Nancy kay Derek, ang kanyang wedding dress ay nakikipagbuno sa lumalaking tensyon. Mr. Clean, hindi talaga alam ni Derek. Hindi kailanman binanggit ng dad na nagtatrabaho siya sa Technova. Hindi dapat kailangang banggitin ni Porter iyon, sagot ni Walter. Ang kanyang atensyon ay nakatutok kay Derek ng may laser intensity. Ang pangunahing paggalang ng tao ay hindi nakasalalay sa titulo ng trabaho o bank balance. Si Derek ay nagpapalipat-lipat na ngayon. Ang kanyang mga kamay ay nagwawagayway habang ang mga salita ay tumutulo ng walang magkakaugnay na istruktura. Ang bagay ay, G. Walter, patuloy ni Derek. Palagi kong tinitingnan ang mga tao ng may respeto. Palagi, nag-aalok lang ako ng tulong. Alam mo na, payo sa karera. Payo sa karera? Ang boses ni Walter ay maaaring nagpalamig sa champagne. Nag-alok ka ng payo sa karera sa taong lumikha ng iyong trabaho? Sa paligid namin, ang mga panauhin ng kasal ay hindi na nagpapanggap na may iba pang mga pag-uusap. Ang mga kasamahan ni Derek mula sa Technova ay nakatayo na tulad ng yelo, marahil ay kinakalkula ang kanilang sariling profesional na distansya mula sa papalabas na kalamidad. Ang mga staff ng hotel ay tahimik na nagposisyon sa paligid ng perimeter. Hindi sigurado kung makialam o magtala na lang ng libangan. Derek, patuloy ni Walter sa metodikong katumpakan ng isang batikang negotiator. Ipinaliwanag mo sa akin kung paano nagpapakita ng respeto ang isang tao sa pamamagitan ng pagtawag sa kanyang business partner na walang trabaho, deadweight. Lumaki ang mga mata ni Derek sa purong takot. Hindi ko sinabi iyon, hindi ko kailanman. Lunes ng umaga, putol ni Walter, ang kanyang boses ay nagtataglay ng formal na autoridad. Ang iyong kahulugan ng respeto ay kailangan mong ipaliwanag sa human resources. Maaari ka ring magsimulang maghanap ng bagong trabaho. Wala. Ang composure ni Derek ay ganap na gumuho. G. Walter, pakiusap. Ito ang araw ng aking kasal. Nagkamali ako, ngunit maaari ko itong ayusin. Ang pagkakamali, sagot ni Walter ng malamig, ay akin. Sa pag-promote ng isang taong humuhusga sa mga tao sa kanilang panlabas na anyo, sa halip na sa kanilang karakter. Ang mukha ni Derek ay nagbago mula sa maputla tungo sa abo. Ang kanyang paghinga ay mababaw at mabilis. Si Nancy ay humawak sa kanyang braso, ngunit huli na si Derek sa pagtanggap ng ginhawa. Sa paligid namin, ang pagtanggap sa kasal ay naging isang babala tungkol sa mga panganib ng mga pagpapalagay. Dapat may magagawa ako, ipinagsumamo ni Derek. Ang kanyang boses ay nabasag tulad ng isang adolescent. May paraan upang ayusin ito. Tiyak na hihingi ka ng paumanhin kay Porter, patuloy ni Walter. Ang kanyang ekspresyon ay nagpapakita ng taong natuklasan ang amag sa mamahaling alak. Maaaring makita kung babaguhin nito ang anuman ay kailangan pang makita. Si Derek ay tumingin sa pagitan ni Walter at ako ng may desperadong pag-asa. Ang kanyang mga mata ay malawak sa purong takot ng isang tao na nanonood sa lahat ng kanyang pinaghirapan ay nawala ng sabay-sabay. Ang may kumpiyansang young executive na nagturo sa akin tungkol sa tagumpay sa negosyo ay napalitan ng isang taong mukhang babagsak sa anumang sandali. Mr. Santiago Porter, pakiusap. Ang boses ni Derek ay nanginginig sa tunay na takot. Alam kong nagkamali ako, ngunit maaari akong matuto. Maaari akong magbago. Pakiusap, huwag mong hayaang sirain niya ang aking karera. Ang sandali ay nakabitin sa pagitan namin na parang isang tabak, matalim at kumikinang at handang bumagsak. Si Derek ay nakatayo sa harap ko kasama ang kanyang buong hinaharap na nakabalanse sa gilid ng aking susunod na mga salita. Ang kanyang mukha ay isang pag-aaral sa ganap na desperasyon. Pinanood ni Nancy na may luha na nagbabanta sa kanyang wedding makeup, nahahati sa pagitan ng dalawang lalaki na pinakamamahal niya.
Naghintay si Walter ng may matiyagang pagtitiyaga ng isang taong handang magsagawa ng propesyonal na hatol ng kamatayan. Ang mga panauhin sa kasal ay bumubuo ng isang tahimik na amphitheater sa paligid namin. Ang kanilang mga champagne glass ay nakalimutan habang sila ay nakasaksi sa isang sandali na tatalakayin sa mga kaganapan sa lipunan ng Chicago sa loob ng maraming taon na darating. Walter, sabi ko ng mahinahon, ang aking boses ay madaling marinig sa tahimik na banquet hall. Hintayin! Bahagyang tumaas ang mga kilay ni Walter, ngunit nanatiling tahimik, ipinagkakatiwala ang paghatol sa kanyang kasosyo tulad ng ginawa niya sa loob ng 3 dekada. Tiningnan ko si Derek, nakikita hindi ang mayabang na batang lalaki na humamak sa akin sa loob ng maraming buwan, kundi isang taong kagagaling lang sa pinakamahal na aral ng kanyang propesyonal na buhay. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang naghihintay siya sa aking hatol. Derek, sabi ko, pinapanatiling mahinahon ngunit matatag ang aking boses. Tingnan mo ako. Itinaas niya ang kanyang mga mata at nakita ko ang tunay na pagsisisi doon. Hindi lang takot para sa kanyang karera, kundi aktwal na pag-unawa sa kung ano ang nagawa niyang mali. Tinatanggap ko ang iyong paghingi ng tawad, nagpatuloy ako. Pinapanood ang kaluwagan na dumaloy sa kanyang mga tampok. Ngunit mayroon akong isang kondisyon para sa aking pagpapatawad. Anuman, bulong ni Derek. Talagang anuman. Huwag na huwag mo nang husgahan ang halaga ng isang tao sa laki ng kanyang suweldo o sa label sa kanyang damit. Huminto ako, hinayaan ang mga salita na lumubog. Ang karakter ay hindi sinusukat sa mga dolyar at ang respeto ay hindi dapat nakasalalay sa mga bank statement. Tumango si Derek ng masigasig, mga luha ng kaluwagan at tunay na pagsisisi na humahalo sa kanyang mga mata. Naiintindihan ko. Nangangako ako, natutunan ko ang aking aral. Bumingi ako kay Walter na nanonood ng aming pagpapalitan ng maingat na atensyon ng isang taong sinusuri ang isang kritikal na desisyon sa negosyo. Walter, nagbigay ng mga pagpapalagay si Derek batay sa hindi kumpletong impormasyon. Tayong lahat ay nagawa iyan sa iba't ibang punto ng ating mga karera. Bahagyang lumambot ang ekspresyon ni Walter, bagaman ang kanyang mga executive instinct ay nanatiling nakikibahagi. Hinihiling mo ba sa akin na balewalain ang 4 na buwang paghamak sa aking business partner? Hinihiling ko sa iyo na isaalang-alang na kung minsan ang pinakamahusay na mga aral ay nagmumula sa awa kaysa sa parusa. Inilagay ko ang aking kamay sa balikat ni Derek. Si Derek ay may magandang track record sa kumpanya. Ang kanyang mga numero ng benta ay nagsasalita para sa kanilang sarili. Marahil ang karanasang ito ay gagawin siyang mas mahusay na manager, hindi lang mas maingat. Tiningnan ni Derek sa pagitan ni Walter at ako na may ekspresyon ng isang taong nanonood sa kanyang buong hinaharap na nakabalanse sa gilid ng aking susunod na mga salita. Si Derek, patuloy ni Walter, ang kanyang boses ay nagtataglay ng formal na awtoridad. Ngunit nawala ang matalim na gilid nito. Pananatilihin mo ang iyong posisyon, ngunit nasa probation ka sa loob ng 6 na buwan. Anumang pahiwatig ng mga saloobin na inilarawan ni Porter. At wala ka na. Naiintindihan? Ganap? Nagawa ni Derek, ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat at pagkapagod. Salamat G. Walter. Salamat sa inyong dalawa. Iniabot ko ang aking kamay kay Derek at nakipagkamay siya sa hawak ng isang taong nagpapatibay ng isang sagradong pangako. Maligayang pagdating sa pamilya, anak, sabi ko ng mahinahon. Subukang tandaan na ang lahat ay karapat-dapat sa respeto hanggang sa mapatunayan nila ang kabaligtaran. Gagawin ko, ipinangako ni Derek. Talagang gagawin ko. Lumapit si Nancy at niyakap kaming dalawa ng sabay-sabay. Ang kanyang kagalakan ay halata. Sa kabila ng trauma na paghahayag, sa paligid namin, ang pagtanggap sa kasal ay naging isang babala tungkol sa mga panganib ng mga pagpapalagay. Nagpatuloy ang mga usapan sa kasal sa normal na mga paksa at natutunan ni Derek na kung minsan ang pinakamahalagang mga aral ay dumarating na nakabalot sa mga hindi inaasahang pakete. Habang nagpapatuloy ang pagtanggap sa paligid namin, pinanood ko si Derek na nakikipag-ugnayan sa ibang mga panauhin
na pinapansin ang mga banayad na pagbabago sa kanyang asal. Ang gilid ng pagiging superior ay napalitan ng isang bagay na kahawig ng pagpapakumbaba. Kung gusto mo ang kwentong ito, mangyaring i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang iyong mga impression ng kwento sa mga komento. Upang makinig sa susunod na kwento, mag-click sa box sa kaliwa. Salamat sa panunood.